sa mga mananampalataya na dumaranas ng matinding persecution dahil sa kanilang pagiging Kristiyano. Gusto niyang i-encourage sila na mag-persevere sa kanilang pananampalataya dahil may blessed hope na naghihintay sa kanila. Nakita po natin sa ating previous study sa chapter 2, verses 13 to 17, ang command ni Apostle Peter sa mga believers to submit to authority. Then sa chapter 2, verses 18 to 25, inutusan din niya ang mga servants or workers na mag-submit sa kanilang master or sa time natin ngayon, employer. At last week, sa chapter 3, verses 1 to 7, makikita naman natin doon ang command niya sa mga babae na magpasakop sa kanilang mga asawa sa ganitong paraan, maaaring mahikayat nila sa Panginoon ang mga asawa nilang hindi pa mananampalataya. Ganon din naman sa mga mananampalatayang lalaki na may asawang hindi pa mananampalataya. Pinayuhan din niya ang mga kababaihan na ang kanilang ganda ay hindi lamang dapat sa panlabas. Sa halip, dapat sila ay magkaroon ng magandang puso. Ito ang kagandahang walang kupas at lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Dahil alam naman natin, God does not look at the appearance of men, but in their hearts. At ginamit niyang example si Sarah na asawa ni Abraham. Dahil makikita sa karakter ni Sarah ang pagiging submissive wife at siya daw ang ating tularan. Tandaan po natin to mga kapatid. Beauty fades, but character remains. As sa verses 8 to 12, sinamap niya doon kung paano mamuhay ng matuwid na kalugod-lugod sa Diyos sa kabila ng mga nararanasan nilang persecution or sufferings. Manatili daw sila na mabuti sa lahat, hindi lang sa kapwa nila mananampalataya, kundi sa lahat ng tao, kasama na doon ang mga taong nagpe-persecute sa kanila. Hindi dapat nila gantihan ang mga taong gumagawa sa kanila ng masama dahil ang paghihiganti ay sa Panginoon. At makikita natin sa aaralin natin ngayon na dapat hindi ma-discourage sa mga Kristiyano dumaranas ng persecution or sufferings dahil sa kanilang pagsunod kay Jesus. Dahil kahit si Jesus na perfect man ay hindi nakaligtas dito. Higit pa sa dinaranas nila ang naranasan at napagdaanan ni Kristo para sa kanila. Siyempre, ganoon na din po sa atin. Sa kabila ng lahat ng dinanas niya, napagtagumpayan niya ang lahat. Kabilang na po dito ang kamatayan niya sa krus. At kung isa po kayo sa mga napapaisip kung ano ba ang ginawa ni Jesus Christ sa 3 araw na nasa grave ang kanyang katawan, dito mabibigyan po yan ng kasagutan. So, simulan na po natin. Dito na po tayo sa 1 Peter 3 verses 13 to 22. Sabi niya dito, who is there to harm you if you prove zealous for what is good? Ibig sabihin po ng rhetorical question ni Peter dito na unusual sa mga tao kahit yung mga against sa Christianity na sadyaing saktan or i-persecute ang mga mananampalataya na nagpapakita sa kanila ng kabutihan. Mahirap sa isang tao kahit gaano pa ito kasama na awayin ng taong nagpapakita sa kanya ng mabuti. Yung good po dito refer generally to a life characterized by generosity, unselfishness, kindness, and thoughtfulness toward others. Example po sa Galatians 6 verses 9 to 10. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. And then sa 1 Timothy 6:18, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Kung ganito ka mamuhay, ang sabi ni Apostle Peter, maliit ang chance na may magalit sa iyo. On the other hand, mas madaling maka-attract kasi ng kaaway ang mga Kristiyanong masasama ang ugali. Like yung mga Kristiyanong mapanamantala, manggagantiyo, mapanirampuri, madamot, mapanlait, walang malasakit sa kapwa, mayayabang, at gumagawa ng iba pang kasamaan. But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed and do not fear their intimidation and do not be troubled. So sabi niya dito, ipagpalagay na natin na you should suffer for the sake of righteousness. Inaaway o pinapersecute kayo dahil sa pagsunod nyo sa kalooban ng Diyos. Dahil hindi naman guaranteed na kapag gumawa ka ng mabuti, wala nang mga away sa'yo. Mas less lang ang possibility na may mga away sa'yo
kapag puro kabutihan ang ipinapakita mo, pero hindi guaranteed na wala ng mga away sa'yo. Si Jesus, puro kabutihan ang ginawa niya sa mga tao nung andito pa siya sa lupa. Pero kinamuyan pa din siya ng karamihang tao sa mundo and eventually killed him on the cross. Sabi nga dito sa mga gawa 10:38, alam nyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazareth at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din nyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Kung si Jesus na walang ginawa kundi mabuti ay hindi nakaligtas sa kasamaan ng mundo, lalo na ang mga followers niya. Kaya naman nag-iwan ng babala si Jesus Christ patungkol dito para hindi na magulat ang mga followers ni Jesus Christ kapag nakaranas sila ng persecution or suffering, dala ng mga tao sa mundo na ginagamit ng kalaban. Sabi dito sa John 15 verses 18 to 21, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin niyong ako muna ang kinapuutan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin niyo ang sinabi kong ito, walang aliping higit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. At sinabi din ni Apostle Paul yan sa 2 Timothy 3:2-12. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Kaya hindi dapat ma-surprise ang isang Kristiyano kung may nagpa-persecute sa kanila dahil part po iyon sa pagsunod kay Jesus. Pero may kaakibat namang gantimpala ang pagtitiis para kay Kristo. Kaya ang sabi ni Apostle Peter, you are blessed. Bakit po sila blessed? Because it is an honor to suffer for Christ's sake, for Christ's name. Dahil kung ikaw ay pinapersecute dahil sa gospel, ikaw ay nakikibahagi sa paghihirap ni Kristo at dapat tignan ng isang taong nakakaranas ng persecution na isang karangalan iyon sa kanya dahil nakita ng Panginoon na worthy siya na mag-suffer para sa pangalan ni Christ. Yan po ay mababasa natin sa 1 Peter 4 verse 13. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag niyong ikahiya ito. Sa halip magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay niyo ang pangalan ni Kristo. So ganyan po ang naramdaman ng mga apostol na nakaranas ng persecution noong kaka-establish pa lang ng church. Mababasa po natin yan sa mga gawa 5:41. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. It is an honor to take the blows meant for our Savior. Hindi naman sila after sa mga Christians, kundi kay Christ na master ng mga Christians ang kinasutuklaman nila. Kaya when they come after us, they are actually coming after Jesus. Yan ang sinabi po ni Jesus Christ kay Apostle Paul sa road to Damascus nung kumprontahin niya ito. Kaya sa pagsasabi niyang, you are blessed means highly privileged and heavenly honored. Hindi po lahat ng mananampalataya ay nabibigyan ng ganitong pribilehiyo. Iilan lamang ang nakakaranas nito. So wag na po tayong lumayo. Example, si Pastor Wilmore ay nakulong dahil sa pagsunod niya kay Christ. Hindi po lahat tayo dito ay naranasan na makulong para kay Kristo. Though lahat po ng believers ay nakakaranas ng hirap sa kanilang pagsunod kay Kristo, pero pili lamang ang mga dumanas ng matinding persecution para sa Kanya. At yung iba, namatay pa para kay Jesus. Christians who suffered for Christ's name were blessed because they have been given the privilege and honor to suffer for the sake of Christ who suffered for their sins.
So bukod po sa isang karangalan at pribileyo na mag-suffer for Christ's name, hindi mababaliwala ang paghihirap na nararanasan ng isang Kristiyano para kay Kristo. Dahil ang sabi ni Jesus Christ, malaki daw ang naghihintay na gantimpala sa mga mananampalatayang dumanas ng pag-uusig pero nagpatuloy para sa Kanya. Sabi po dito sa Lucas 6:22-23, pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapuputan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinaparatangan kayo ay masama. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyayari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kaya ang bilin ni Apostle Peter sa mga nakakaranas ng persecution is not to fear their intimidation and do not be troubled. Huwag daw nilang ikabahala ang ginagawang paninindak ng ibang tao. Instead, magtiwala sila sa Diyos para magkaroon sila ng kapanatagan ng loob dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Dapat makita po ng mga mananampalataya na ang suffering na nararanasan nila dahil sa gospel ay opportunity para makareceive ng spiritual blessings. Kaya hindi dapat gawing excuse ito para i-compromise nila ang kanilang pananampalataya. Katulad po ni John Bunyan, ang nagsulat ng Pilgrim's Progress. Siya din po ay nakulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Anytime pwede na po siyang makalaya sa isang kondisyon. Yun ay kung tatalikod siya sa Panginoon. If he recanted the gospel. Ginawa ba niya ito? Hindi. Kahit may asawa at mga anak po siya, pinili ni Bunyan si Jesus Christ at yun ang manatili sa kulungan para sa kanya. Ganon din po sa ang reformer na si Martin Luther na pinanindigan ang kanyang pananampalataya at hindi binawi ang mga sinabi niya patungkol sa Bible. So ganon din po dapat tayo, mga kapatid. We must stand firm in the face of suffering. At magagawa lang po nating mag-rejoice at mag-stand firm sa ating pananampalataya sa kabila ng persecution kung nakaset po ang mind and heart natin kay Jesus Christ at sa pangako niya. Katulad ni Christ, He endured the cross dahil nakaset ang mind niya beyond the cross. Sabi po dito sa Hebrews 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya, mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Instead na mag-worry or matakot sila sa mga taong nagpe-persecute sa kanila or kay Satan na nasa likod ng mga taong ito, ang sabi ni Apostle Peter, but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. And keep a good conscience so that in the thing in which you are slandered, those who reviled your good behavior in Christ will be put to shame. Sanctify means to set apart or consecrate. Pero sa context po ng inaaral natin, ang ibig sabihin nito is to honor Christ in their lives. Dapat si Christ ang manguna sa buhay nila. Ganon din po sa atin. Siya ang maging sole object of their love, reverence, loyalty, and obedience. Dapat si Christ po ang nasa pedestal. Kung si Jesus Christ ang nangunguna sa buhay mo, maninindigan ka para sa Kanya. Gagawa ka ng mabuti para sa Kanya. Magpe-persevere ka sa lahat ng trials and sufferings na nararanasan mo dahil sa Kanya. Ang sabi nga po ni Maria Reza, you don't know who you are until you are tested, until you fight for what you believe in, because that defines who you are. Sa gitna ng mga sufferings and persecution, hindi ka dapat nakapokus sa mga nagpapahirap sa'yo. Hindi ka dapat nakapokus sa mga nagpe-persecute sa'yo. You focus on Christ. At kung gagawin mo iyon, si Christ ang magiging sandata mo para magtagumpay ka. Sabi nga po sa Romans 13:14, gawin nyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag niyong pagbigyan ang laman upang masunod
ang mga hilig nito. At ang pag-honor kay Christ as Lord sa buhay natin ay hindi po external, hindi lang pakitang tao, hindi lang sa salita, kundi ito ay nagmumula sa puso. Kaya ang sabi niya, sanctify Christ as Lord in your hearts. Kung totoong ino-honor mo si Christ sa puso mo, in times of hardship, ito ang lalabas sa iyo. Mananatili kang tapat sa Kanya. Kung ano ang nasa puso, eventually ito po ang lalabas sa iyo kapag may pinagdadaanan ka. Kaya ang sabi nga ni Jesus sa Luke 6, that the mouth speaks out of the abundance of the heart. Your words and actions reflect what's in your heart. Ang mga true worshipers ni Christ, even when they face unjust suffering, they will not retaliate. Hindi nila ilalagay sa kamay nila ang paghihiganti. Ibibigay nila ang laban sa Panginoon. Then ang sabi ni Apostle Peter, always being ready to make a defense to everyone who asked you to give an account for the hope that is in you. Always. Ibig sabihin, dapat laging handa ang mga mananampalataya na depensa ng blessed hope na tinanggap nila. Hindi lang sometimes or kung nasa mood sila, kundi sa lahat ng pagkakataon. Dapat lagi nilang suot ang armor ni God para lagi silang handa sa kanilang defense. Defense comes from the Greek word apologia, which means a speech in defense of something, to give a defense, or to speak on behalf of. In Acts 25:16, it described an accused person's defense at his trial. Ito po yung tinatawag na apologetics. Apologetics is the study of the defense of the faith. So hindi lang endurance through suffering ang hinihingi sa mga believers. Pagkakataon din ito para sa mga mananampalataya to defend the truth when they are being asked. Kapag nakita ng mga nagpe-persecute sa kanila na willing silang mag-suffer for the sake of Christ, for the sake of the gospel, syempre mapapatanong po ang mga ito, bakit? Bakit willing silang mag-suffer alang-alang kay Kristo? At sa ganoong paraan, nagkakaroon ng pagkakataon ng isang Kristiyano na i-share ang blessed hope na meron siya. Kapag willing kang mag-suffer para sa Panginoon, maaari kang bigyan ng opportunity na ipaliwanag ang blessed hope na pinanghahawakan mo, whether in a formal setting or informal setting. Tulad po ng ginawa ni Apostle Paul sa harap ni Haring Agripa, ganun din ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin. At ang nakita natin na namatay, na dinedepensahan ng gospel ay si Stephen sa Book of Acts. Pero magagawa lang po natin na depensa ng ating pananampalataya kung babad po tayo sa salita ng Panginoon. Dahil kailangan po reasonable at biblical defense for our faith ang ibigay natin dito. Sa ganitong pagkakataon, ang kailangan ibigay natin ay biblical truth at hindi lang po dapat dadaanin sa emotion. And the gospel is identified as the blessed hope ng bawat mananampalataya dahil ang gospel ang nagbigay sa atin ng hope na hindi na tayo magsasuffer sa hell at tayo ay may eternal life dahil sa ginawa ni Christ sa cross. Though sinasabi dito na kailangan kaya nating depensahan ng blessed hope, ang gospel na ating tinanggap, pero dapat gawin daw natin ito with gentleness and reverence. Ang ibig sabihin ng gentleness dito ay meekness or humility. Hindi naman pagpapakita ng weakness, pero hindi dapat lalabas na para kang dominante, mayabang, or overbearing. Believers must be firm and uncompromising with their faith, but at the same time, dapat gawin nila ito ng mahinahon at may paggalang. Hindi dapat lalabas na para na tayong nakikipag-away or nakikipag-debate. Ang sabi nga ni Apostle Paul sa 2 Timothy 2, verses 24 to 26, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga, mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. We should speak the truth in love
Tulad po ng sinasabi sa Ephesians 4, verse 15. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, the church. Tandaan po natin mga kapatid, evangelism is one beggar telling another beggar where to find bread. We are all beggar, kaya wala po tayong dapat ipagyabang. Then ang sabi niya sa 16, and keep a good conscience. A good conscience is what every believer must keep or better maintain. Dapat manatiling malinis ang kanilang budhi. Bakit? So that in the thing in which you are slandered, those who revile your good behavior in Christ will be put to shame. Dahil kung malinis ang konsensya mo, kahit anong kasiraan pa ang sabihin nila patungkol sa'yo, hindi sila magwawagi na pabagsakin ka. Nakakatulog ka pa rin na masarap sa gabi. Dahil alam mo hindi totoo ang pinagsasabi ng kasiraan laban sa'yo. Tulad ng ginawa po ng mga kumakalaban kay Apostle Paul, hindi sila nagwagi dahil malinis ang konsensya niya. Sabi niya sa 1 Corinthians 4:4, my conscience is clear. Kahit ano pang kasiraan ang iparatang sa kanya, his conscience is not accusing him. According to Romans 2, verse 15, ang trabaho po ng budhi or conscience is to accuse or excuse you, to make you guilty or guiltless. At built-in po ito sa lahat ng tao, believer ka man or unbeliever. So para po itong itong pong konsensya, para po siyang ultimate court ng bawat individual dito sa lupa. Example, sinabihan ka po na cheater, pero alam mo, hindi ka ganito. Your conscience doesn't condemn you. Kaya baliwala sa iyo yun. Kalmado ka lang. Nakakatulog ka pa rin na masarap at punong-puno pa rin ng joy ang puso mo. At kapag nakita ng mga kumakalaban sa iyo na sa kabila ng ginagawa nila, masaya ka pa din at mabuti ang pakikitungo mo sa kanila, they end up feeling shameful. This is like heaping coals of fire on your enemy's head, na sinasabi ni Apostle Paul sa Romans 12, verses 20 to 21. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga bagas sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin niyo ng mabuti ang masama. Kaya ang sabi po niya sa verse 17, for it is better if God should will it so that you suffer for doing what is right rather than for doing what is wrong. Tulad ng sinasabi po sa 1 Peter 2:20, may pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa nyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. May dalawang dahilan para makaranas ng suffering ang isang mananampalataya. First, believers may suffer for doing what is right. Tulad ng nasabi ko po kanina, kahit puno ng puro kabutihan ang ginagawa mo, hindi guaranteed na hindi ka daranas ng persecution. Minsan makakaranas ng suffering ang isang mananampalataya kahit siya ay gumagawa ng mabuti, kahit siya ay namumuhay sa ways ni God. At madaling tanggapin ito kung alam mo that God causes all things to work together for good to those who love God, for those who are called according to His purpose. Romans 8:28. Dahil walang nangyayari at mangyayari sa buhay natin na nakalampas sa Diyos at magbibigay po sa atin iyon ng security against this cruel world. Suffering while doing what is right is unique. Dahil mangyayari lang ito if God should will it so. Tulad ng nasabi ko po kanina, hindi po lahat ng believer ay binigyan ng pribilehiyo na magdusa para sa pangalan ni Kristo. Pangalawang dahilan para makaranas po ng suffering ang isang mananampalataya, they may suffer for doing what is wrong. They receive the expected discipline of the Lord for disobeying His word. Kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, or alam mo na direct disobedience sa Panginoon ang ginagawa mo, wala kang clear conscience. Kaya kapag may nangyaring trials or troubles sa buhay mo, hindi ka mapakali. Dahil alam mong in one way or another, consequence yun ng kasalanan mo. Parang si King David sa Psalm 32, he had so much guilt that he was in agony.
Sabi po niya dito, nung hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nangihina ang aking katawan. Araw-gabi, hirap na hirap ako dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin. Nawalan na ako ng lakas tulad ng natuyong tubig sa panahon ng tag-araw. Siyempre, hindi po natin gugustuhin na mag-suffer dahil sa paggawa natin ng kasalanan. Bukod sa masakit ito, wala pang reward doon at nasisira din po ang testimony natin kapag ganoon. So bago po tayo dumako sa unjust suffering ni Christ, Pastor, baka may gusto po kayong idagdag dito sa topic natin. Amen. Ano ba yung nasa verse natin? Verse ano tayo, di ba? 13. 13 to 17 po ito, Pastor. Tapos yung next verses po niya yung sa 18 na yung suffering po ni Christ. So baka may gusto po kayo. Nag-post ka, Sister Mary Grace, sa ano, verse 17 17, ano? po. Opo. Actually, maganda tong yun na senior ni Sister Mary Grace sa atin, ano, about, kasi ito about Christian living, ano, yung sa pamumuhay natin. May mga pagkakataon po kasi na kahit wala tayong ginagawang masama, kung minsan pinagbibintangan tayo na gumawa tayo ng kasalanan, something like that, ano? At sabi nga dito, kung tayo daw po ay maparusahan man ng wala naman tayong ginagawang masama, ituring pa rin natin ito ay blessing pa rin. Sino ang maganda example dito, mga kapatid? Sa Bible, naalala nyo? Na wala naman siya ginagawang masama pero nag-suffer siya. Okay, si Paul. Sino pa? Ganda dyan si Joseph, di ba? Si Joseph, nung siya ay pinagbintangan, nung hindi, yung asawa ni Potiphar, di ba? Ginawa siya ng istorya na keso daw, gusto siyang gagasain, gano'n. And then pinagbintangan siya, sinumbong siya sa asawa. Ito namang asawa, immediately pinahuli siya, nilagay sa kulungan. Pero dahil nga nasa righteous siya, nandun ang Panginoon sa kanya, blines pa rin siya ng Panginoon. Kahit sa loob ng kulungan, pinagpala rin siya. So may mga pagkataon po, mga kapatid, na sometimes kahit hindi po tayo gumawa ng kasalanan, ang ibang tao ay pagbibigyan tayo. Of course, nandun pa rin po yung ating you have to defend ourselves kung kaya po nating patunayan na wala naman talaga tayong ginagawang kasalanan. But then kung dumating man po yung pagkakataon na talaga, like for example, there's no witness or whatever it is, tapos tayo pinagbibintangan, God knows everything at in the long run, ang Diyos pa rin po ang gagawa ng paraan para ma-expose lahat ng katotohanan. Marami pong ganon. Basta ang importante lang po, sabi po dito, basta nandun po tayo palagi sa katotohanan. Okay? And God will depend on us. Okay? Ngayon, yung verse 15, yung maganda yung sinabi Sir Mergis, yung kanina, na idambana daw natin sa ating puso si Kristo bilang Panginoon at tumanda palagi sa mga tao magtatanong sa atin tungkol sa ating pananampalataya. Importante ito mga kapatid, dapat po kung sakali may tao pong lumapit po sa atin, nagtanong about our faith, our church, our activities every worship service, ito na po yung time para makapag-share po tayo ng Word of God sa kanila. Kaya sabi po dito, maging handa. Okay, laging handa tayo sa ating mga puso at lagi po tayong lagi nating ilagay sa puso at isipan natin si Jesus Christ at handa tayong magpaliwanag sa mga tao magtatanong po sa atin. Importante po yan eh. At importante po yung we need to share the Word of God palagi sa mga tao na nangailangan. At yung verse 16, panatilihin daw natin ang ating budhi upang
mapahiya yung mga taong tumutuya o rumalipos sa atin. Okay? At ika nga, basta uh, be always in a righteous way. Kung sakali may mag-persecute po sa atin, well, let it be. God knows everything. At pagdating po ng araw, mapapahiya po yan. Yung sinabi ni Sir Mergus kanina, no? Remember po na part po ng ating buhay yun na meron tayong persecution talaga na ma-encounter. Okay? But then ang importante po, basta nandun tayo sa righteous way at ay lagay po na, huwag po tayong ma-upset and huwag tayong magre-retaliate. Yung binasa ni Sir Mergus kanina sa Romans, ano na, sabi doon na huwag tayong magsusukli ng masama laban sa masama. Okay, lalo dapat daw ibigyan pa natin ng kabutihan dahil pag ginawa natin yon, para siya naglalagay ng bagay sa kanyang ulo. Ibig sabihin, yung sinabi ng Panginoon yun na kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. So, ibig sabihin, kung may mga tao nag-persecute po sa atin, what we need to do not retaliate, do not revenge, rather pray for them at suklian pa nga natin ng kabutihan. So, in time will come, ang mga taong yun ay ma-amaze talaga sila sa atin na talagang in spite of what they did to us, nagagawa pa rin po natin ipag-pray sila, ipanalangin sila, yung bigyan po sila ng kabutihan, suklian ng kabutihan. So napaka-importante po yun mga kapatid. At diyan po natin ngayon mapuprove na talagang yung Diyos ay nasa atin. Importante po yun. Amen? So yan lang po muna ang may dadagdag ko. Mamaya yung verse 18, ano? Okay po. Sige Amen. po, Verse salamat 18 po, lang. Pastor. Amen, amen. Okay. So, sa mga susunod na verses na aaralin po natin, ibibigay niyang example ang unjust suffering na naranasan ng perfect man na si Jesus Christ sa kamay ng mga sinners. Pero sa nangyaring ito kay Christ, God achieved His purpose. Sa unjust suffering ni Christ, God has fulfilled His divine plans. Ang point ni Apostle Peter dito, kung bakit ipinapaalala niya sa kanila ang nangyari kay Jesus Christ, dahil dahil gusto niya po na magkaroon sila ng same attitude tulad ni Christ na willingly nag-suffer in order that they may be saved. So kung willing din silang mag-suffer para kay Christ, maaaring makakilala din ng ibang tao ng dahil sa kanila. Katulad po ng nangyari kina Apostle Paul at Silas sa loob ng kulungan. Dahil sa naging attitude po nila sa kulungan, naging mananampalataya ang jail guard at ang buong household nito. Makita din po natin dito sa mga susunod na verses ang 4 na areas kung saan sa kamatayan ni Jesus Christ, siya ay maraming na-accomplish. Una, siya po, dito po yung triumphant sin bearing. Pangalawa, triumphant sermon. Pangatlo, He accomplished a triumphant salvation. At pang-apat, a triumphant supremacy became His. So sabi po dito sa verses 18 to 20, for Christ also died for sins once for all, the just for the unjust, so that He might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the Spirit, in which He went and made proclamation to the spirits now in prison, who once were disobedient, when the patience of God kept waiting in the days of Noah, during the construction of the ark, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. Ngayon, ano ang ibig sabihin ni Apostle Peter sa pagsasabi niya dito na for Christ also died? Alam naman po natin that Jesus Christ died for our sin. Pero bakit dito may nakalagay na also? Ang ibig sabihin ng also dito, kung kayo, ang sabi niya sa mga persecuted believers, sa mga audience niya, ay nagdurusa ngayon dahil sa gospel, or yung iba ay namatay ng dahil sa gospel, si Jesus Christ din pinagdaanan niyang pinagdadaanan niyo. At hindi lang basta nagdusa, kundi namatay siya para sa kasalanan ng mundo. Ito ang ultimate suffering, yung mamatay ka para sa kasalanan ng iba. Hindi ito magagawang pantayan ni naman kahit yung mga apostles ni Jesus Christ na namatay para sa kanya sa gospel. Dahil isang Diyos ang nagpakababa para sa ating mga kasalanan. Yung pagkakatawang tao ng Diyos
pumasok sa kanyang creation ang pinakamababang ginawa ni Jesus Christ para po sa atin. Pero hindi katulad sa Old Testament sin offering ang ginawa ni Jesus Christ because it was only once for all. Once in Greek is hapax. W.E. Vine says hapax means perpetual validity that does not require repetition. He died once and it was sufficient for all who believes in Him. Sa Old Testament systems, nire-require ni God ang mga tao niya na mag-offer ng sin offering every day, twice a day, morning and evening, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. Kaya tuloy-tuloy nilang ginagawa yan. Bukod pa doon sa yearly atonement na ginagawa ng high priest. But God's perfect Lamb, si Jesus Christ, did this sin offering once and for all. That makes His sacrifice far better than any other sacrifices. Yung kamatayan niya, hindi lang effective nung mamatay siya 2,000 years ago, kundi hanggang ngayon at sa hinaharap na panahon, ang kamatayan ni Jesus Christ sa krus ay valid na pambayad ng kasalanan sa lahat ng taong sumampalataya sa Kanya at sasampalataya sa Kanya. Hindi katulad sa Old Testament, yung sacrifices na ginagawa ng mga tao ay limited to a certain person, a certain family, or sa kanilang nation. At doon lang sa certain time na yun valid. But Jesus' sacrifice is once and for everyone who believes in Him. At ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Siya ang ating substitute. Kaya ang sabi sa next phrase, the just, si Jesus Christ po yan, for the unjust, ang mga sinners po yan. Ito ang sinasabi sa 2 Corinthians 5:21. He made Him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. He, si Jesus Christ, who knew no sin, was unjustly executed for the sins of the unjust men. Tayo po yun. This is what the Bible scholars called substitutionary atonement. Jesus took the judgment that belonged to us. He was the perfect, full, and final sacrifice for sins. Siya ang umako sa punishment para sa ating mga kasalanan. Bakit niya ginawa yun? So that He might bring us to God. This is the reason kung bakit niya tiniis ang humiliation sa cross at ang iporsik ng kanyang ama noong nasa cross siya at dala-dala ang ating mga kasalanan. So that He might reconcile us with God. Sabi ni Apostle Peter dito sa kanila, hindi ba niyo naisip that it was through Christ's suffering kaya nabuksan ng door sa kingdom ni God? Dahil sa kanyang kamatayan na reconcile kayo kay God. Kaya parang sinasabi niya dito sa kanila, nagawin din nila iyon para sa iba. Si Christ ang agent na nag-reconcile sa atin sa Diyos Ama. At iniwan naman niya sa mga Christians ang ministry of reconciliation. Ibig sabihin, tayo ang magpapatuloy sa nasimulan ni Christ. Yan po yung sinasabi sa 2 Corinthians 5, verses 18 to 19. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. And He has committed to us the message of reconciliation. At ang message of reconciliation ay ang gospel. Kaya dapat po natin itong i-share sa iba para ma-reconcile din sila kay God. So napatch up po yung broken relationship natin sa Diyos dahil sa ginawang sacrifice ni Christ para sa ating mga kasalanan. Symbolically, ipinakita po ito noong mahati sa gitna ang kortina sa may Holy of Holies. Pinapakita nito na ang substitutionary atonement na ginawa ni Jesus Christ on our behalf was accepted and we have now a direct access to the Holy Throne of God. No more separation. So ang first victory po ni Christ sa kanyang kamatayan sa cross is triumphant sin bearing. And then verse 18c, having been put to death in the flesh. This statement simply means He really died on the cross. Madami po kasing critics si Christ na dinideny ang kanyang death and resurrection. Ang sabi ng iba, He just went into semi-coma. At hindi naman po talaga namatay. Yun po yung sabi ng iba, okay?
At dahil malamig daw sa kanyang libingan, dahil sa mga carved stone po sila inililibing noon, dahil daw sa lamig ng tomb, kaya he was revived, got up, and walk out. Pero contrast po yun sa sinasabi ng Bible. Isang patunay na patay na po si Jesus Christ dahil noong pinuntahan siya ng mga sundalo para balisan ang kanyang mga binti, para mapabilis ang kanyang kamatayan, hindi na po nila ito ginawa dahil nakita nila na siya ay patay na talaga. Kaya tinusok na lang ng sibat ang kanyang tagiliran. Bababasa po yan sa John 19. Yung term na ginamit sa Greek dito sa put to death ay thanatos, which basically means to die. But the term also implies a strong kind of violent implication into dying. In other words, he died violently. Tulad po ng sinasabi ng scripture. Isa pong brutal na kamatayan ang mamatay sa cross. Kung pag-aaralan po natin yung science behind crucifixion, makikita po natin kung gaano kahirap ang tinis ni Jesus Christ para po sa atin. So nakita natin na matay talaga ang physical body ni Jesus Christ. At hindi lang siya basta namatay, kundi he died violently. Pero sinasabi sa verse 18b, but made alive in the spirit. So marahil isa din po kayo sa gustong malaman kung ano ba ang ginawa ni Jesus sa 3 araw na nasa grave ang kanyang katawan or flesh. At kung nasaan naman ang kanyang espiritu noong siya ay namatay. So tignan po muna natin kung anong spirit ang tinutukoy dito. Ang sabi, he was made alive in the spirit. It's a small s. Though sa Greek, wala pong capital letter. Pero hindi po ang Holy Spirit ang tinutukoy ni Apostle Peter dito. Tulad po ng paniniwala ng iba. Imposible pong Holy Spirit ang tinutukoy dito dahil ang Holy Spirit ay Diyos. Kaya hindi po siya namamatay. Naniniwala po ako at ganoon din ang ibang Bible scholars na Spirit of Man ang tinutukoy dito dahil katulad natin, si Jesus Christ ay 100% man, kaya may Spirit of Man po siya. Kung sisiyasatin po nating mabuti ang context nito, mas akma na sabing small s ang tinutukoy dyan, o yung Spirit of Man, dahil parang kinokontrast ni Apostle Peter dito, ang human flesh, which is the physical body na patay at nasa grave, at ang human spirit, which is the Spirit of Man na sinasabing made alive. Dahil katulad po natin, kapag tayo ay namatay, ang ating katawan ay patay sa grave. Pero ang human spirit natin ay buhay sa spiritual realm, kasama ni Jesus Christ sa langit. And since si Jesus ang ating prototype at first fruit, kaya mas naniniwala po ako na ang spirit na tinutukoy dito ay ang espiritu ng tao at hindi ang espiritu ng Diyos. Ang sabi naman ng iba, ang tinutukoy daw dito ay ang kanyang resurrection. Pero hindi pwedeng mangyari na resurrection po ito. Dahil nung siya ay muling nabuhay, siya po ay may glorified body. Siya ay may flesh. Kaya kung resurrection ang tinutukoy dito, dapat ang akmang sabihin ay, he was put to death in the flesh, but made alive in the flesh. Dahil ang resurrection ay hindi lang resurrection ng spirit, kundi resurrection of the body. It was a literal, physical, bodily resurrection. Kaya hindi rin po resurrection ang tinutukoy dito. Simple lang po ang pinopoint ni Apostle Peter dito. Though patay man ang kanyang katawan na nasa grave, buhay naman ang kanyang espiritu. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng but made alive in spirit? Does it assume that he had been dead in spirit? At some point in the death on the cross, he had died spiritually? Ang sagot po dyan ay yes. Jesus experienced some kind of spiritual death. Base po sa verse na inaaral natin, Jesus experienced spiritual death. Ang ibig sabihin po ng spiritual death is separation from God. Spiritual death equals separation from God. Linawin ko lang po hindi po eternal death ang naranasan ni Jesus, kundi spiritual death lang po. Katulad po ng mga non-believers, they are spiritually dead. Separated po sila kay God. Ganon din ang na-experience ni Jesus Christ sa cross. And it was the very first time na ma-experience niya na ma-separate sa kanyang ama. At makikita po natin yan sa sinabi niya sa cross,
sa Matthew 27, verse 46. Ang sabi po niya, Eli, Eli, lima sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Yung forsaken dito sa Greek, ang ibig sabihin po nito ay to leave behind or to abandon. Pagpapakita ito na nagkaroon ng panandaliang separation from the Father. Ito po yung time na dala-dala niya sa cross ang ating mga kasalanan. Equivalent po nito ay hell sa kanya. Dahil from eternity past, ang fellowship nilang mag-ama ay unbroken. Sabi po sa John 8:29, and he who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to him. Never siyang iniwan ng Diyos Ama except sa pangyayari pong ito sa cross. Kaya naman parang na-experience ni Christ ang hell sa cross, na hindi po yung literal na hell, okay? But the feeling is somehow the same. Dahil ito ang kauna-unahan na masiseparate siya sa kanyang Ama. Kasi po sa hell, forever separated sa Diyos ang mga tao doon. At tulad ng paniniwala po ng ibang Bible scholars sa cross na may nangyaring panandaliang separation sa fellowship ni Jesus Christ sa kanyang Ama, ganon din po ang paniniwala ko. Alam naman po natin na hindi pwedeng makipag-fellowship si God sa makasalanan. And on that time na nasa cross si Jesus Christ, dala-dala niya ang kasalanan ng mundo. Tinalikuran siya ng Diyos Ama. Dahil ang turing sa kanya ng Diyos Ama on that very moment on the cross ay sinner. Dahil yung kasalanan natin ang nakikita ni God at hindi si Jesus Christ. Kaya he had to turn his back and forsaken his son. Pero tulad po ng sabi ko kanina, itong spiritual separation na na-experience ni Jesus Christ sa cross ay panandalian lamang. So paano ko po nasabi? Dahil sa kanyang final words na mababasa sa Luke 23:46, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. So whatever experience of spiritual separation he had was only for a moment. When he was made sin, and then again his spirit was made alive, and he committed it to God. So when Jesus was crucified on the cross, his body died and his body went to the tomb. Pero habang patay ang kanyang body, his spirit was made alive. His spirit did not experience the second death, kung saan ang mga unbelievers ay malalasapang wrath ni God. Instead, his spirit was released into God's perfect purpose. So ano ang ginawa ng kanyang espiritu habang patay ang kanyang katawan sa grave? Ang sagot po ay mababasa sa verse 19. In which also he went and made proclamation to the spirits now in prison. So his spirits enjoyed the benefit of being alive. His spirit was not consigned to judgment. His spirit was not consigned to eternal death. Instead, he went and made proclamation. Sa pagsasabing he went, ibig sabihin from one place, nagpunta siya sa ibang lugar. At ano ang ginawa niya sa place na pinuntahan niya? He made proclamation. In other words, he gave a sermon. Ito ang second triumph ni Jesus sa kanyang kamatayan sa cross. Triumphant sermon. So ang tanong, anong klaseng sermon ito? Gospel sermon ba ito? O just proclaiming his victory? Makukuha po natin ang sagot kapag siniyasat natin ang Greek word o proclamation. Ang proclamation sa Greek ay keruzo, which means to make a proclamation, to announce a triumph, or to herald. Sa Tagalog, magbalita. Sa ancient times, sa mga military generals at kings, kapag nananalo sila sa war or battles, meron silang herald or tagapagbalita to make public announcement para sa kanilang naging tagumpay sa laban. Minsan naman, publicly, pumaparada ang mga generals or king na pinangungunahan ng kanilang herald at ina-announce nito ang tagumpay nila sa laban. Iyon po ang ginawa ni Jesus Christ. Hindi siya nagpunta sa mga spirits in prison to preach the gospel. Dahil kung pagpipreach ng gospel ang pakay ni Jesus Christ sa pagpunta niya sa mga spirit in prisons, dapat ang ginamit na word ni Peter ay eugelis, to preach the gospel. Pero hindi po ito ang ginamit niyang word, kundi keruzo. Kaya hindi po siya nagpunta doon sa mga spirit in prison para mag-share ng gospel. Okay?
At sino naman ang mga spirits now in prison na tinutukoy dito? So hindi po human spirit ang tinutukoy dito. Dahil wala po tayong mababasa sa Bible na nakakulong ang mga unbelievers na namatay. At lalong hindi rin ang mga Old Testament saints ang tinutukoy dito dahil nasa Abraham's bosom ang mga Old Testament saints na namatay bago ang sacrificial atonement ni Jesus Christ sa cross. Isa pa, sa New Testament, laging ginagamit ang term na spirit patungkol sa mga angels at never sa mga tao unless may qualifying genitive or nagbibigay ito ng additional information patungkol sa tinutukoy niya. Example, dito po sa Hebrews 12:23, ang sabi niya, to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven, to God the judge of all, to the spirits of just men made perfect. Nakita po natin dito, nung ginamit ang term na spirits patungkol sa tao, may qualifying genitive siya. Mababasa na ang tinutukoy ay tao dahil sinundan siya ng word na men. Ganon din po kanina kay Jesus Christ, di ba nung pinag-contrast ni Apostle Peter, yung kanyang flesh at kanyang spirit. So kung walang qualifying genitive na mababasa sa isang verse, napapatungkol lagi ito sa mga angels dahil sila po ay mga spirit beings. So ang mga spirits na tinutukoy po dito ay ang mga fallen angels or demons. At ang mga spirits na ito ay nasa prison. In Greek is pulak. Ito po ay literal na lugar. Hindi siya condition like you are in prison with your past experiences or in prison with your sin. Hindi po siya ganon. Hindi siya condition, kundi actual location or actual place po siya. Yung pong yung dwelling place ng mga demons, actual place po siya. Yung pinuntahan po ni Jesus Christ. Sa Book of Revelation, tinatawag ang prison na ito na bottomless pit. Literally, the pit of the abyss. Sa Book of Revelation, 7 times pong lumabas ang word na yan. At laging ang tinutukoy ay ang dwelling place ng mga imprisoned demons. So ang tanong ngayon, bakit sila nakakulong? Bakit sila permanently bound? Ano ang ginawa ng mga spirits na ito to get permanently bound in this place? So makikita po natin ang sagot sa verse 20. Ang sabi niya, who once were disobedient, when the patience of God kept waiting in the days of Noah, during the construction of the ark, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. Itong mga fallen angels or demons, ang mga disobedient spirits sa panahon po ni Noah, yun po yung ibig sabihin dito, okay? Marami pong medyo nako-confuse dito sa ano na to eh. Tandaan po natin si Apostle Peter ay fisherman at hindi po siya katulad ni Apostle Paul na magaling talaga sa pag-construct ng sulat dahil siya po ay nag-aral talaga. Rabbi po siya at Pharisee. So, ang ibig sabihin po yan, nangyari ang pag-disobey nila sa Diyos sa time ni Noah during the construction of the ark. Baka sabihin naman po nyo, di ba ang mga demons are always disobedient? Tama. Pero itong mga nasa prison, lumampas po sila sa kanilang boundary. They overstepped even God's limitations. They went too far. Hindi masyadong nagpaliwanag about dito si Apostle Peter dahil marahil alam ng mga readers niya ang tinutukoy niya dito. Malamang alam nilang lahat ang dahilan bakit in prison ang mga spirits na ito. Dahil hindi niya masyadong inelaborate. So may mababasa po tayo dyan sa 2 Peter 2 verse 4. For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to pits of darkness reserved for judgment. And then sa Jude 6:7, and angels who did not keep their domain, but abandoned their proper abode, he has kept in eternal bonds under darkness for the judgment of the great day. Just as Sodom and Gomorrah and the cities around them, since they in the same way as this indulged in gross immorality, and when after strange flesh are exhibited as an example in undergoing the punishment of eternal fire. So these chains are eternal.
Pero hindi po lahat ng fallen angels or demons ay ibinilanggo ng Diyos sa abyss or bottomless pit. Dahil sa time po ni Jesus Christ, madami siyang kinas out na demons na nagdudwell sa mga tao. Yung mga nasa abyss ay yung mga fallen angels na lumampas sa ibinigay sa kanila ng Diyos na boundary. Tulad ng sinasabi po dito ni Jude. Ang tanong, ano ang specific sin nila para sa ganitong punishment? Ito po yung kanilang specific sin. Porneia, pornography. They indulge in gross immorality. Tulad po ng mga tao sa Sodom and Gomorrah and the cities around them na nagpasasa sa tawag ng laman. Ganon din po ang ginawa ng mga fallen angels na ito. Inasawa nila ang mga tao. Sabi po sa Genesis 6:1-2, when human beings began to increase in number on the earth, the daughters were born to them. The sons of God saw that the daughters of humans were beautiful, and they married any of them they chose. Sa Old Testament, kapag sinabing sons of God or Benai Elohim, it always refers to angels. Sons of God specifically is used to refer to those brought into existence directly by God, not to those procreated. Tulad po ng mga angels, holy and fallen ones, ganun din po sina Adan at Eva, nilikha po sila directly ni God. Bukod po kina Adan at Eva, lahat na po ng tao ay procreated dahil hindi po tayo directly nilikha ni God. These fallen angels abandoned their domain or territory or yung kanilang abode and took a human bodies at inasawa ang mga anak na babae ng mga tao. Lumampas po sila sa kanilang boundary dahil alam naman natin na hindi po nag-aasawa ang mga anghel. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 22, verse 30. Ang sabi po niya, at the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. Hindi po sila nilikha para magkaroon ng asawa. Pero sinuway nila ang Diyos. Sila'y nagkatawang tao at nag-asawa ng mga tao. At ang naging anak nila ay ang mga higante or demonic hybrid. Ang mga anak nila ay tinatawag po na Nephilim. It can mean fallen ones or it could be violent ones. Genesis 6:4, the Nephilim were on the earth on those days and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of men and they bore children to them. These fallen angels attempted to breed a sort of unredeemable race. Unredeemable dahil may lahi pong demonyo. Hindi sila pwedeng isave ni God dahil ang mga anghel na na-fall sa kasalanan ay hindi po binigyan ng second chance ni God. Tignan po natin ang sinasabi sa Hebrews 2, verse 16. We also know that the Son, si Jesus Christ po yan, did not come to help angels. He came to help the descendants of Abraham. Tayo po yun. Kaya kung ang isang tao ay may lahing demonyo, walang pag-asa na ma-redeem or masave ito ng Diyos. And they wanted to pollute the human stream to make it unredeemable. They filled the earth with their wretchedness. Kaya naman sa 120 years na pagpipreach ni Noah about sa paparating na judgment, wala siyang na-convince, kundi pamilya lang niya. Walang nakinig sa kanyang pangangaral kahit isa. Walo lamang silang, including po si Noah, okay, ang naligtas sa judgment ni God. So ang tanong ngayon, bakit kailangan pang i-proclaim ni Christ ang kanyang victory sa mga disobedient spirit na nasa prison? Because since the beginning, noong magkasala po si Satan, he has been at war with the purposes of God. There is cosmic conflict in the universe between God and Satan. Bababasa po yan sa Job 1. Then there is conflict between the holy angels and the fallen angels. Makikita naman natin yan sa Book of Daniel. There is spiritual warfare on that supernatural level. At si Satan at ang kanyang mga demons ay ginagawa ang lahat para sirain ang plano ng Diyos kay Jesus Christ. Throughout the Old Testament, he tries to destroy the messianic line. He tries to destroy the people of God, ang mga Jews. Sa New Testament naman,
tinra niyang itlak si Jesus Christ na magkasala. Dahil kapag nagkasala si Jesus, hindi na siya qualified na pangtubos ng kasalanan ng mundo. Satan and his demons have always sought to destroy the work of Christ. So ngayon, physically dead na si Jesus Christ. So akala po siguro nila, nanalo na sila. Siguro nagse-celebrate ngayon ng mga demons noong mamatay si Jesus Christ. Yun po yung akala nila. Hindi nila alam, ang greatest victory ni Jesus Christ ay ang kanyang kamatayan sa cross. Sabi nga ni Apostle Paul sa Colossians 2 verse 15, He defeated the rulers and powers of the spiritual world. With the cross, He won the victory over them and led them away as defeated and powerless prisoners for the whole world to see. So nakita po natin dito ang triumphant sermon ni Jesus Christ in the midst of his suffering. He triumphs over sin, he triumphs over Satan, hell, demons, and death at the very same time. And then dito na po tayo sa last two verses. And that water is like baptism, which now saves you. Baptism is the washing of dirt from the body. It is asking God for a clean conscience. It saves you because Jesus Christ was raised from death. Now he has gone into heaven. He is at God's right side and rules over angels, authorities, and powers. Third na na-accomplish ni Jesus Christ sa kanyang kamatayan sa cross ay triumphant salvation. Yung water na sinasabi ni Apostle Peter dito ay patungkol sa flood na pinadala ni God as a form of judgment sa mga wicked people sa time ni Noah. At ang sabi niya na ang water or yung flood sa time ni Noah is like baptism. So anong ibig sabihin ni Apostle Peter dito? Hindi po water baptism ang tinutukoy niya dito. Dahil nilinaw niya, baptism is not the washing of dirt from the body. Hindi po ito yung water baptism na ginagawa ng mga Kristiyano to profess their faith publicly. Dahil alam naman po natin na hindi iyon nakakasave. So ano ang tinutukoy niya dito na baptism? Anong klaseng baptism ito? Ang tinutukoy po dito na baptism ay ang kamatayan ni Jesus Christ sa cross. Dahil tinitignan ni Jesus Christ ang cross as his baptism. Mababasa po natin yan sa Marcos 10 verses 37 to 38. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at sa kaliwa. Si ano po yan, yung magkapatid, si John at saka si James na malakas ang loob. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba niyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba niyo ang bautismong ibabautismo sa akin? And then sa Lucas 12:50, may isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Ang flood sa time ni Noah ay judgment ni God sa mundo. Ganon din naman ang kamatayan ni Christ sa cross sa pag-ako niya sa kasalanan ng mundo. Sa kanya po ipinataw ng Diyos ang judgment na dapat sana tayo ang makakalasap nito. Ngayon, ang sabi ni Peter dito, this baptism which now saves you. Paano ka masisave sa baptism na ginawa ni Jesus Christ sa cross? If you believe in what Jesus did on the cross for your sin. Kapag ikaw ay sumampalataya sa ginawa ni Christ sa cross, mai-immerse ka sa kanyang death and resurrection. Tulad po ng sinasabi sa 1 Corinthians 12 verses 12 to 13. There is one body but it has many parts, but all its many parts make up one body. It is the same with Christ. We were all baptized by one Holy Spirit, and so we are formed into one body. It didn't matter whether we are Jews or Gentiles, slaves or free people. We were all given the same Spirit to drink. Lahat po tayo ay nabaptize or nailagay sa katawan ni Kristo noong tayo ay nakipag-isa sa Kanya. Kaya naman kasama niya tayo noong ipataw sa Kanya ng Diyos ang bautismo sa cross. Ito ang kaparusahan sa ating mga kasalanan sa cross ng Kalbaryo. Hindi po literal na kasama, okay? But in faith, we are united with Him. Dahil kasama niyang namatay ang ating old self sa cross, kaya kasama niya din tayong
nag-resurrect. Yan po ang sinasabi sa Romans 6 verses 3 to 5. Hindi ba nyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Ngayon, yung nangyari kina Noah ay inihahalin tulad ni Apostle Peter sa salvation na ating tinanggap. Dumaan din sila sa judgment ni God dahil hindi naman po sila iniiwas sa baha, kundi naranasan nila ang baha as a form of judgment ni God sa mga wicked people sa time na yon. Yun nga lamang, nasa comfort po sila ng ark. The ark was a place of refuge for Noah and his family. Kaya ipinasok sila sa ark upang makaligtas sa baha habang ibinubuhos ng Diyos ang galit niya sa mundo. At lahat po ng nasa ark ay naligtas at lahat naman ng wala sa ark ay namatay. Ganon din po sa atin. Hindi naman po pinalampas lang ng Diyos ang mga kasalanan natin. Hinatulan ito ng Diyos Ama sa krus ng Kalbaryo kung saan ibinuhos niya ang kanyang galit sa kasalanan ng mundo sa kanyang anak na umako ng ating mga kasalanan. Kaya ang ating ark, ang ating refuge ay si Jesus Christ. Kaya tayo nakaligtas sa poot ng Diyos Ama dahil po sa Kanya. Kaya sa panahon ni Noah, ang ark ay inilalarawan ang ginawang pagliligtas ni Christ sa mga tao niya. Tulad ng nasabi ko po kanina, hindi rin nakaligtas sina Noah sa judgment ni God. Pero saved sila dahil nasa loob sila ng ark. So the judgment of God came upon Jesus Christ and we went through that judgment in Him. But we survived, protected in the ark with Christ, the ark of safety. And we went into His death, burial, and out again in His resurrection. And then makikita po natin sa verse 21b kung paano tayo na-immerse or nailagay sa katawan ni Christ ang ating ark. Sabi dito, it is asking God for a clean conscience. Sinasabi niya dito kung paano tayo na-save. It is an appeal to God for a clean or good conscience. In other words, it's a pleading to be forgiven for our sins. Ito yung ginawa po nating repentance. And through repentance, na-immerse po tayo sa katawan ni Kristo at napatawad ang ating mga kasalanan. At ang blood lang ni Christ ang makakapaglinis sa atin at magbibigay sa atin ng clear conscience. Yan po yung sinasabi sa Hebrews 10, verse 22. Let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him. For our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. And then sinabi niya, dahil sa ginawa ni Christ sa cross, it saves you because Jesus Christ was raised from death. Kung hindi po muling nabuhay si Christ, walang kwenta ang sacrifice na ginawa niya sa cross. Dahil ang kanyang muling pagkabuhay ang patunay sa mga claims niya na siya ay anak ng Diyos at ang Mesayang hinihintay ng mga Hudyo. Patunay din po ito na wala siyang kasalanan at tinanggap ng Diyos Ama ang ginawa niyang pagbabayad sa ating mga kasalanan. Kaya muli siyang nabuhay. At sa kanyang muling pagkabuhay, tinalo niya ang kamatayan. Sabi po dito sa 1 Corinthians 15, verses 54 to 55, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Yan po ang ginawa ni Jesus Christ nung mamatay siya sa cross at muling nabuhay. Nalupig niya ang kamatayan at napalitan ng glorified body ang kanyang katawang lupa. At ganun din po ang mangyayari sa lahat ng taong sumasampalataya sa kanyang ginawa sa cross.
Sabi po dito sa Colossus 2, verses 12 to 14, sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayo'y dating patay dahil sa kasalanan. Kayo'y mga hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng isulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa cross. Kaya encouragement po ito sa mga persecuted believers sa time ni Apostle Peter. At syempre, ganun na din po sa time natin ngayon. Dahil kung mamatay man sila dahil sa pag-persecute sa kanila, okay lang. Dahil sila ay muling mabubuhay katulad ni Kristo na may glorified body. At sure iyon na mangyayari dahil bumalik na siya sa langit and he rules over angels, authorities, and powers. Now he has gone into heaven. He's at God's right side and rules over angels, authorities, and powers. So habang pinagbubulay-bulayan po siguro ni Apostle Peter ang pangyayari sa cross, hindi lang pala triumphant sin bearing, triumphant sermon, and triumphant salvation ang nakita niyang na-accomplish ni Jesus Christ sa nalasap nitong kamatayan sa cross. Na-accomplish din niya ang fourth victory nito sa kanyang kamatayan. And that is, a triumphant supremacy became His. All throughout the Old Testament, ganun na din po sa New Testament, and all throughout eternity, the right side of God is always seen as the seat of highest honor, the place of strength, the place of authority. Simple lang po ang ibig sabihin ni Apostle Peter dito. Sa kanyang ginawa sa cross, ibinigay ang lahat ng pamamahala kay Jesus Christ. Dito man yan sa mundo, sa langit, at sa ilalim ng langit. In other words, sa lahat-lahat. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. And then sa Philippians 2, verses 8 to 11, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ituman ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Hesus Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So nakita po natin na ang mga na-accomplish ni Jesus Christ dahil sa kanyang kamatayan. And even when his body was lying on the grave, his spirit was made alive to accomplish God's will. Ang point ni Apostle Peter dito, kung bakit ipinakita niya ang mga na-accomplish ni Christ habang patay ang katawan nito sa grave, ay para i-encourage ang mga kapatid na dumadaan na matinding persecution at nawawalan na ng pag-asa. In most aspect of our lives, death means defeat, but not in the case of Christ. The death of Jesus Christ is the death of the very death. It also signifies victory over death for those who entrusted themselves to Christ as their personal Lord and Savior. Kung noon na hindi pa nare-resurrect ang katawan ni Jesus Christ, ay napakarami na niyang nagawa. What more ngayon na nasa exalted place na siya at bumalik na sa kanyang tirahan sa langit. Ang point ni Apostle Peter dito para sa kanyang mga readers noon, at syempre ganoon na din po sa atin, in the midst of suffering, we may triumph as well. We can be victorious in the midst of sufferings and trials. At ang blessed hope natin ay secure dahil sa ating ark na si Jesus Christ. Kaya wag po tayo mawalan ng pag-asa kung tayo po ay nagdaranas ng pagsubok or sufferings, because we are more than conquerors through Christ Jesus. Kaya anuman po ang pinagdadaanan natin, laging sa cross ang ating tingin. Fix our eyes on Jesus, our ark of safety. So dito po nagtatapos ang lesson natin para po sa chapter 3.
Maraming salamat po mga kapatid sa pakikinig. To God be all the glory and God bless everyone.